3 taon na ang nakalipas nang mawala ng trabaho si Carlo sa Maynila dahil hindi na niya kinayang bayaran ang mataas na upa sa lungsod. Napilitan siyang lumipat sa bahay ng kanyang tiyahin sa isang tahimik na bayan sa lalawigan. Doon ay nakahanap siya ng trabaho bilang kahera sa isang maliit na convenience store na bukas hanggang alas 12 ng hating gabi. Hindi marangya ang buhay sa kanilang lugar. Paglampas ng alas 10 ng gabi, halos wala ng tao sa kalsada. Ang mga tindahan ay nagsasara na at ang mga ilaw sa poste ay iilan lamang ang gumagana. Sa magkabilang gilid ng daan ay puro mga punong kahoy, damuhan at bakanting lote. Sa loob ng ilang buwan, nasanay na rin si Carlo sa katahimikan ng lugar. Ngunit may isang bagay na hindi niya makalimutan. Halos lahat ng matatandang nakatira roon ay paulit-ulit na nagbibigay ng parehong babala. Huwag na huwag kang dadaan sa lumang highway kapag lampas na ng alas 11 ng gabi. Kapag tinatanong niya kung bakit, iisa lang ang sinasagot nila. Basta, mas mabuting huwag mo nang alamin. Siyempre, tulad ng karamihan, hindi rin agad naniwala si Carlo. Para sa kanya, baka isa lamang itong lumang pamahiin upang takutin ang mga bagong salta. Isang Sabado ng gabi, natapos ang kanyang trabaho ng halos alas 12 na. Gutom na gutom siya dahil hindi siya nakapaghapunan. Tinawagan niya ang matarik niyang kaibigan na si Rico na may motorsiklo. Pare, may bukas pa bang karinderya? Tanong niya. Meron pa. May lugawan sa kabilang bayan, 10 kilometro lang. Halika na. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating si Rico. Sigurado ka bang gusto mong tumaan sa lumang highway? Mas mabilis kasi ron. Napangiti si Carlo. Akala ko ba matapang ka? Natatakot ka sa multo? Napailing si Rico. Hindi ako natatakot, pero kakaiba talaga ang lugar na yun. Nagkatawanan silang dalawa. Maya-maya'y umandar na ang motorsiklo. Habang papalayo sila sa kabayanan, unti-unting naglalaho ang liwanag ng mga ilaw. Ang tanging natitira ay ang sinag ng headlight ng motorsiklo. Malamig ang hanging humahampas sa kanilang mukha. Walang ibang sasakyan, walang tao, walang bahay. Tanging tunog lamang ng makina ang naririnig. Hindi nila namalayang halos 10 minuto na silang walang imigan. May kakaibang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanila mula sa kadiliman. Tinangka ni Carlo na magsalita. Pare, bakit parang sobrang tahimik? Ang tanong nito. At sinagot naman siya ni Rico. Ganito na rito. Ilang metro pa ang kanilang tinakbo nang mapansin nilang may lumang waiting shed sa gilid ng kalsada. Wasak na ang bubong nito. Kinakalawan na ang mga bakal. At may isang matandang babae na nakaupo doon. Nakaputi siya. Yuko ang ulo. Hindi gumagalaw. May tao pala rito. Bulong ni Carlo. Hindi sumagot si Carlo. Patuloy lamang itong nagmamaneho. Pagkalampas nila ng waiting shed, napansin ni Carlo sa side mirror ang matandang babae. Hindi pa rin ito gumagalaw. Hindi man lamang siya lumingon. Ngunit may kakaibang kaba na bumalot sa kanyang dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang nagsalita si Rico. Pare, may napansin ka ba? Yung babae. Tinignan mo ba yung mukha niya? Hindi. Ang sagot naman ni Carlo. Natahimik silang muli. Maya-maya'y napansin ni Carlo na ilang beses lumilingon si Rico sa side mirror.
Paulit-ulit. Para bang may sinusundan. Ano tinitingnan mo? Tanong niya. Huwag kang magsinungaling. Hindi sumagot si Rico. Sa halip ay mas lalo nitong pinabilis ang motorsiklo. Lumalabig na rin ang pakiramdam ni Carlo. Parang hindi normal ang hangin. Parang may nagyayelong humahawak sa kanyang batok. Muli siyang sumilip sa side mirror. Wala na ang waiting shed. Wala na ang babae. Ngunit, may isang motorsiklong sumusunod sa kanila. Isa lamang itong lumang motorsiklo. Mabagal. Walang ilaw. Halos anino lamang ang nakikita. Bakit? Ano yun? May sumusunod sa atin. Huwag mo nang lingunin. Bakit? Ang tanong niya. Basta makinig ka na lang. Hindi na nagsalita si Carlo. Habang tumatakbo sila, napansin niyang hindi bumabagal ang motorsiklo sa likuran. Hindi rin ito lumalapit. Eksaktong pareho lamang ang distansya. Para bang anino nilang sumusunod. Pagdating nila sa isang kurbada, dumaan ang kasalubong nilang pick-up. Sa loob lamang ng ilang segundo, natanglawan ng headlights nito ang motorsiklong nasa likuran. Kitang-kita ni Carlo ang rider. Matandang lalaki. Payat, maputla at nakayuko. Ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit siya nanigas. May isa pang tao sa likuran nito. Isang babae. Mahaba ang buhok. Nakaputi. Hindi gumagalaw at hindi rin nakakapit sa rider. Para lamang itong nakaupo ng tuwid na parang estatwa. Pare, nanginginig na sabi ni Carlo. Huwag kang lilingon. May kasama siya. Wala akong gustong marinig sa mga sinasabi mo, Carlo. Hindi siya gumagalaw. Ang muling sinabi ni Carlo. Hindi sumagot si Rico. Mas lalo lamang nitong binilisan ang takbo. Lumampas sila sa isa pang poste ng ilaw. Nawala sa dilim ang motorsiklong nasa likuran. Ilang segundo ang lumipas. Muling sumilip si Carlo sa side mirror. At halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Wala na ang motorsiklo. Ngunit, may anino ng isang babae na nakaupo sa pinakadulo ng upuan sa likod nila. Hindi niya maramdaman ang bigat nito. Hindi niya narinig ang pag-akyat. Ngunit kitang-kita niya ang mahabang buhok na dahan-dahang hinihipa ng hangin. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang ulo. At sa salamin ng side mirror, may dalawang maputlang mata na nakatitig mismo sa kanya. Napasigaw si Carlo nang makita ang dalawang maputlang matang nakatitig sa kanya mula sa side mirror. Tinatawag ni Carlo si Rico at bigla na lang sinabing huwag kang lilingon. Sigaw ni Carlo habang mahigpit na nakahawak sa manibela ng motorsiklo. Halos hindi makakahinga si Carlo. Pakiramdam niya ay may nagyayelong hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang iniiwas ang tingin sa salamin. Ngunit may kakaibang puwersa na tila humihila sa kanyang mga mata. Muli siyang napatingin at naroroon pa rin yung babae. Mahaba ang buhok nito na tila sumasayaw sa hangin. Ang balat ay maputlang maputla. Halos kasing puti ng papel. Nakasuot ito ng lumang puting damit na tila basa at marumi ng putik. Pinaka nakakatakot sa lahat ay ang mukha nito. Hindi ito kumukurap. Hindi ito humihinga. Nakatingin lamang ito kay Carlo na para bang matagal na siyang hinihintay.
Biglang bumigat ang likurang bahagi ng motorsiklo. Pare, nanginginig na sabi ni Carlo. May, may nakaupo talaga. Huwag mong kausapin, ang sabi ni Rico. At tinanong niya kung bakit. Basta wag, ang sagot niya. Mas lalo pang binilisan ni Rico ang takbo. Mahagibis ang motorsiklo sa madilim na highway. Ang mga puno sa magkabilang gilid ng kalsada ay tila mga higanteng aninong sumasabay sa kanilang pagtakbo. Walang ibang sasakyan, walang bahay at walang tao. Tanging ang ingay ng makina, ang malakas na tibok ng kanilang mga puso ang naririnig. Makalipas ang ilang sandali ay napansin ni Rico na hindi na lamang malamig ang paligid. Bigla itong naging napakatahimik. Maging ang tunog ng makina ay tila lumalayo. Parang may bumabalot na katahimikan sa buong daan. Naririnig mo ba? Bulong ni Carlo. At tinanong siya ni Rico kung ano yun. Wala na ang tunog ng makina. Napakunot-noo si Rico. Doon lamang niya napansing tama ang kaibigan. Umaandar ang motorsiklo, ngunit tila walang anumang tunog. Para silang lumulutang sa gitna ng isang mundong walang buhay. Sabay noon ay may mahina silang narinig. Isang boses, napakalapit. Huminto kayo. Nanigas silang dalawa. Muli itong nagsalita. Isakay ninyo ako. Mula yun sa kanilang likuran. Mahigpit na ipinikit ni Carlo ang kanyang mga mata. Huwag kang sasagot. Mahina ngunit madiking sabi ni Rico. Alam mo ba kung sino siya? Tanong ni Carlo at sinagot siya ni Rico na hindi. Kung hindi siya tao, sabi ni Rico. Lalong lumamig ang hangin. Unti-unting bumigat ang balikat ni Carlo na para bang may dalawang kamay na nakapatong. Dito, hindi na niya napigilan. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang nakaupo. Ngunit sa mismong sandaling nakahinga siya ng maluwag, may malamig na hiningang dumampi sa kanyang kaliwang tainga. Salamat sa pagsakay. Napahiyaw siya. Kasabay noon ay biglang umilag ang motorsiklo. Tumagilid ito at muntik nang sumalpok sa guardrail. Sa huling sandali ay naituwid ni Rico ang manibela. Anong ginagawa mo? Sigaw nito. Hindi ko napigilan. Sagot naman ni Carlo. Wala kang dapat lingunin. Hindi na sumagot si Carlo. Halos maiyak na siya sa takot. Ilang metro pa ang kanilang tinakbo nang mapansin nila ang isang maliit na kapilya sa gilid ng highway. May ilaw pa sa loob. May malaking krus sa harapan. Rico, doon. Agad nitong ipinasok ang motorsiklo sa bakur ng kapilya. Pagkababa nilang dalawa ay kapwa silang hingal na hingal. Halos hindi pa man sila nakakapasok ay lumabas ang isang matandang sakristan na tila nagingin sa kanila. Maputi na ang buhok nito at nakasuot ng simpleng polo. Hindi na ito nagtanong kung anong nangyari. Sa halip ay tumingin ito sa likuran ni Carlo at Rico. Pagkatapos ay napapuntong hininga. Nakita niyo siya. Nagkatinginan ang magkaibigan. Paano niyo nalaman? Rico. Himik na isinara ng matanda ang pintuan ng kapilya. Hindi kayo ang una. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Carlo at tinanong niya ito. Ano po bang ibig ninyo sabihin? Marahang naupo ang matanda. 20 taon na ang nakakaraan. May magkasintahang bumiyahe rito sa parehong kalsada. Naaksidente sila. Namatay ang babae
habang yakap pa rin ang lalaking nagmamaneho. Wala nang nakakita sa lalaki. Nawala na lamang siya. Simula noon, may mga biyaherong nagsasabing may nakikita silang motorsiklong tumaraan tuwing hating gabi. May rider at may babaeng nakasakay sa likod. Pero hindi pare-pareho ang nakikita ng lahat. Minsan rider lang, minsan babae lang. At kung minsan, tila nawawala ang isa sa kanila. Nanlamig ang likod ni Carlo at tinanong siya, "Pero bakit kami?" Tumingin ang matanda sa kanilang motorsiklo at sinabi, "Dahil dumaan kayo sa oras na siya'y naghahanap ng makakasabay." Napalunok si Rico at tinanong, "Hindi ba siya papasok dito?" Ngumiti ng bahagya ang matanda at sinabing hindi. Hindi siya makakapasok hanggat hindi ninyo siya inaanyayahan. Sabay silang napahinga ng maluwag. Ilang minuto silang nanatili sa loob ng kapilya hanggang sa unti-unting sumisikat ang araw. Paglabas nila, normal na muli ang paligid. May mga sasakyan nang dumadaan. May mga taong naglalakad. Parang walang nangyari. Makalipas ang ilang araw ay bumalik sila sa kanilang karaniwang buhay. Hindi na rin nila pinag-usapan ang nangyari. Hanggang sa isang gabi, habang naglilinis si Carlo, ang kanyang motorsiklo, may napansin siyang kakaiba. May bakas ng isang maliit at maputlang palad sa likurang upuan. Akala niya'y putik lamang. Pinunasan niya ito, ngunit hindi ito nawawala. Hinugasan niya, kinuskus, nilagyan ng sabon, pero nandoon pa rin. Kinabukasan ay ipinakita niya ito kay Rico. Tahimik lamang itong nakatingin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Hindi pala siya bumaba. Dahan-dahang napalingon si Carlo sa side mirror ng motorsiklo niya. Sa loob lamang ng isang iglap, may refleksyon ng isang babaeng nakaupo sa likuran. Nakangiti. At bago ito tuluyang maglaho, mahina niyang narinig ang boses na minsan na nilang narinig sa madilim na highway. Hanggang sa muli, sasabay ulit ako.